Naglabas na ng sabina ang Department of Justice para kay Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y naging banta niya laban sa First Family at kay House Speaker Martin Romualdez. Kasabay niya ng kontrobersya kung paano ginastos ang confidential funds ng Office of the Vice President at Education Department sa kanyang pamamahala. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Sa unang pagkakataon, nanumpa na sa pagdinig ng Kamara si Vice President Sara Duterte kaugnay ng confidential funds ng kanyang opisina. Humarap din ang 4 pa na OVP officials na na-cite in contempt dahil sa pag-iiwas nila sa mga summon ng Kamara. Sa interpellation, natuklasan na tila walang direktang interaksyon ang mga ito sa recipients ng milyon-milyong pondo at basta na lamang pinipirmahan ng ilan sa mga resibo o dokumento nito. Sinabi naman ni dating DepEd Special Disbursement Officer Edward Fajarda na si Colonel Dennis Nolasco raw ang may alam tungkol sa paglabas ng pera at hindi siya. Ay ng pahintulot o ng kapangyarihan para si Colonel Nolasco po ang mag-disburse ng pera. Your Honor, si BP Sara po. Maliban kay Fajarda, inamin din ni OVP Special Disbursement Officer Gina Acosta na ibinigay niya ang 125 million pesos na confidential funds kay Security Officer Colonel Raymond Lachica noong 2022. Base raw ito sa utos ni VP Sara. Pero hindi na naging malinaw kung paano ang naging paggasta nito. Na high blood na kasi si Acosta. Nakita pa natin na tila nagkagulo dahil kailangan ng dalhin sa ospital si Acosta. Agad naman siyang inalalayan ni VP Sara. Bago ito, nagkaroon ng pagkakataon ang media na makuha ang panig ni VP Sara kaugnay ng sagot ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa umano'y pagbabanta ng bise sa buhay nila. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. May kinausap na ako na tao. Nabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Sagot dyan ng Pangulo. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Tugon naman ni VP Sara. Kapalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. Hirit niya pa. Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Hindi ba kaparte ng gobyerno ang Vice President? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Nagsalita rin si House Speaker Martin Romualdez kaparehong araw na kung wala raw tinatago ang bise ay dapat sagutin na lang niya ang mga issue. Natanong din si Duterte kung iaakyat niya sa Korte Suprema ang pag-question sa kanyang ginagawa ng House hearing. Pero ang naging sagot na lang ng bise dyan. We don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore. Naglabas na ng sabina ang Department of Justice para kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa umano'y pagbabanta. Binigyan siya ng 5 araw para humarap at magpaliwanag sa NBI. Mobile journalist Merymon Reyes po, hatid ang muka ng balita.